Magandang umaga mga katuklas. Ngayon, samahan niyo po ako na ikutin, gumala at kumain sa syudad ng Stockholm, Sweden. Pero bago muna ang lahat, huwag niyo po muna kalimutan na mag-follow, like, share, subscribe sa aking channel. Ayun na nga po, welcome dito sa Stockholm, Sweden. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Stockholm ang kabisera at pinakamataong lungsod ng Sweden. Ito ay matatagpuan sa 14 na isla kung saan ang Lake Mälaren ay dumadaloy patungo sa Baltic Sea. Ito rin ang pinakamalaking lungsod ng Scandinavia. Ang unang pagsusulat ng pangalan ng Stockholm ay noong 1252. Ang lungsod ay itinatag ni Birger Jarl upang maprotektahan ang Sweden mula sa mga mananakop. Noong 14th century, naging mahalagang sentro ng kalakalan ang Stockholm na nag-uugnay sa mga bansa ng Hanseatic League. Sa paglipas ng mga taon, naging kapitolyo ng Sweden ang Stockholm at isang sentro ng politika at ekonomiya. At ito nga palang unang estatwa na binisita ko ay ang unang equestrian statue sa Stockholm, Sweden. Ang statwa ni King Gustav II Adolf na matatagpuan sa Kungsträdgården, isang parke sa sentro ng lungsod. Ito ay itunuturing na ikaunang equestrian statue na itinayo sa Stockholm at isang mahalagang simbolo ng kasaysayan ng Sweden. Ang lokasyon ng Stockholm ay nasa silangang bahagi ng Sweden at matatagpuan sa tabi ng Lake Mälaren na dumadaloy patungo sa Baltic Sea. Nabanggit ko nga kanina yun, paulit-ulit na lang. Anyway, kayo mag-adjust, bahala kayo sa buhay nyo. Ang lungsod ay binubuo ng 14 na isla at marami sa mga pangunahing lugar ng Stockholm ay nasa mga isla na ito. Matatagpuan din ang Stockholm Archipelago, isang kapuluan na may higit sa 30,000 isla na matatagpuan sa hilaga at silangan ng lungsod. Pagdating naman sa ekonomiya, ang Stockholm ang pinakamalaking sentro ng ekonomiya sa Sweden. Obvious naman, di ba? Sentro nga eh. At isa sa mga pinakamalaking sentro sa Europa. Inulit ko lang ulit. Kilala ang lungsod sa mga industriya ng teknolohiya, fintech, at startup companies. May mga kilalang kumpanya tulad ng Spotify, Skype, at Ericsson na may punong tanggapan sa Stockholm. Sana all. Ang Stockholm ay may mataas na GDP. Ano ba yung GDP? Kayo na muna bahalang tumuklas niyan. At tumututok din sa mga serbisyo, ekonomiyang batay sa kaalaman at inobasyon. At dito nga pala, dahil sa nagutom tayo sa kakalakad natin, pumasok ako dyan sa may Bastard Burgers. Siguro sikat yan na burger shop sa Sweden. Hindi ko lang alam. Pero maganda rin siya, napaka-attractive nung kanyang place, tsaka yung pictures ng mga burgers nila, kaya ayan, napabili tuloy ako. Ang equivalent ka pala ng Swedish kroner is nasa mga 10 Swedish kroner to $1. At bali na gastos ko pala dyan is nasa mga 180 Swedish kroner, so nasa mga $18. At na-convert ko sa peso, almost nasa mga 1,000 plus din yung nabayaran ko dyan sa isang burger na yan, sa 3 pirasong chili cheese at then can ng soft drinks. Medyo napamahal ako dyan. At ayan, tinikman ko yung chili cheese. Masarap siya. Mainit pa siya nung sinerve, tsaka yun, nakikita mo naman umusok-usok pa. Medyo bitin nga lang ng konti kasi 3 pirasong maliit. Dapat pala dinamihan ko ng konti. Pagkain na rin lang yung pinag-uusapan natin. Alam nyo ba, ang isa sa pinakasikat na pagkain sa Sweden ay ang Swedish meatballs o köttbullar na kadalasang sinasamahan ng mashed potatoes, lingonberry sauce at gravy. At ayan na nga po pala, pinagmamalaki ko yung aking burger. Medyo malaking konti siya, tsaka sobrang sarap nung unang kagat ko. Grabe. May pagka smoky flavor, mayroong cheese, may kasamang mayonnaise, may kasamang ketchup. Grabe, sulit naman siya sa $18 na nagastos ko dyan. Balik na tayo sa kwento ko kanina tungkol sa mga lutong pagkain. Isa din sa mga sikat sa Sweden, Stockholm, ay ang gravlax. Kung di nyo alam kung ano yung gravlax,
ito ay inasin at pinatuyong salmon, karaniwang tinatangkilik sa mga espesyal na okasyon. Isa pa ay sikat na pagkain nila ay surströmming. Hindi ko alam to. Bahala na kayo, pumunta kayo na Sweden para matuklasan nyo rin at matikman nyo. Pero anyway, ito siya ay isang matinding amoy na fermented herring na matagal ng bahagi ng Swedish cuisine. Sige, good luck sa inyo. Anyway, meron pang isa, cinnamon buns o kanelbular. Cinnamon buns, kanelbular. Yun. Isang masarap na panghimagas na paborito ng mga lokal at turista. Pamilyar sa atin to kasi may mga cinnamon buns din sa atin, di ba? Yung sa mga malls may mga ganun. Similar lang din siguro to dun. Pagdating naman sa kultura, ang Stockholm ay isang cultural na sentro ng Sweden. At dito matatagpuan ang ilan sa mga pinakamahalagang museo, art galleries at mga pagtitipon pangkultura. Dito rin ginaganap ang Nobel Prize ceremonies taon-taon. Kilala ang Stockholm sa mga festival, theater performances at mga konsyerto. Pagdating naman sa arkitektura, ang Stockholm Palace ay ang opisyal na tirahan ng monarko ng Sweden at isa sa mga pinakakilalang gusali sa lungsod. Hindi ko siya napuntahan. Pasensya naman kayo. Kayo na lang pumunta para makita nyo, ha? At dito sa sunod na parke na pinuntahan ko ay ang statwa ni King Carl VII. Hindi ko siya kilala. Hindi kami close. Pero anyway, mga kahalagan at katotohanan tungkol sa Stockholm. Ang Stockholm Metro ay kilala bilang pinakamahabang art gallery sa buong mundo. Wow, sana all. Dahil sa mga estasyon nito na mayroong mga makukulay na likhang sining. Ang Stockholm Archipelago ay isang popular na destinasyon para sa mga outdoor activities tulad ng paglalayag, pamamasyal, at hiking. Ang Stockholm ang may pinakamataas na GDP per capita, kaya na bahala mag-research ko ng GDP. Bukas ko pa malalaman yan sa mga lalawigan ng Sweden at isa sa mga pinakamataas na living standard sa mundo. Mga kilalang personalidad na nagmula sa Stockholm, isa si Zlatan Ibrahimovic, isang pambansang bayani at kilalang futbolista. Then si Greta Garbo, isang sikat na Hollywood actress noong 1920s at 1930s. Anyway, salamat sa panonood guys. See you again sa next vlog ko. Thank you and God bless!